Hey mga brods, may balita nga tayo dito po kay Terrence Romeo. Yes, gusto nga itong ibalik ng San Miguel Beermen dahil nga habang ngayon ay ito pong si Terrence ay wala pang koponan mga kabrods. Yes, yan din kasi ang maganda dito sa SMB na ito, may respeto rin sila dito kay Terrence Romeo dahil paano ba naman 3-time PBA champion ito and 2019 Finals MVP pa ng San Miguel Beermen. Ito pong si Terrence sa SMB. So may naitulong ng 3 kampyonato ito pong si Romeo dito sa SMB, kaya ito yung respeto ngayon ng SMB sa kanya na ito binabalak ng Beermen na ibalik ito pong talagang super scorer or firm scoring champion na si Terrence Romeo. Dahil ito nga nung na-trade nga dito si Terrence Romeo, isa ito sa mga highest scorer ng SMB. Kaya ba naman gustong ibalik na ulit ng Beermen ito para naman makatulong sa scoring ng SMB. Kahit na sinabi natin na malakas ang nakuha ng SMB ngayong rookie draft 2025 dahil nakuha nga nila yung Chris Miller at ang ganda nga ng pinapakita sa ensayo mga kabrods, iba pa rin yung may veterano kang Terrence Romeo sa iyong upunan. Kahit sabihin natin na ito pong si Terrence gusto nga mag-ibang bansa na dahil ito nga dito sa koponan dito sa PBA wala pang mga ibang koponan na nagpapahiwatig na kukunin sa ito pong si Terrence Romeo. Kaya nga gusto neto mga kabrods tumanggap naman ng offer sa ibang bansa. Kaya ito naman ng SMB kaysa naman daw pumunta ng ibang bansa ito pong si Terrence Romeo dito na lang daw sa kanila. Kaya ito para sa SMB mga kabrods malaking boost ito para sa kanila. Kahit sabihin natin na ang lakas na ng SMB, nakapag-champion ng SMB, iba pa rin pag meron kang pure scorer na katulad ni Terrence. Yes mga kabrods, so one of the best scorer din ito ng PBA. Kaya ngayon, ito, nakita rin natin ito sa 3x3. Ito pong si Terrence, and ayun, andun pa rin yung kanyang galaw. Kasama niya, ito pong si Mac Talio dyan. Kaya nga mga kabrods, para sa SMB ay iba pa rin kung magkakaroon ka ng isang Terrence Romeo. Kung maibalik ito ng SMB mga kabrods, malay nyo, mas madali na lang mag-champion sa SMB. Hindi naman natin sa hinahype. Ito pong pagbalik ni Terrence Romeo sa SMB, iba pa rin kasi kapag meron kang the bro. Yes, kahit saan ko po naman na makapunta ito pong si Terrence Romeo, talagang binibigay niya yung best niya. Kaya dito sa SMB, kasi naman maganap sila ng mga ibang locals dito sa PBA at ito, gagalaw na naman nila yung lineup nila, makipag-trade para makakuha ng scorer. Ay why not itong unrestricted free agent na lang na si Terrence ang kunin ng SMB dahil balbalita nga na ito pong Barangay Nebra San Miguel nagpapahiwatig at gustong imbitahan sa mga tune-up games nila ito pong si Terrence Romeo sa lineup nila mga kabrods. Yun yung mga reports and rumors natin. Pero iba pa rin daw kasi mga kabrods kung meron kang Terrence Romeo sa SMB, kaya ito baka unahan nila ang Barangay Ginebra San Miguel. Kaya mga kabrods, maganda para sa SMB ito na makabalik ang isang Terrence Romeo. Hindi naman na siguro sila magsisisi na nakaambag ng 3-time PBA champion ito pong si Terrence Romeo sa kanila at isang Finals MVP noong 2019. Kaya kakaiba pa rin kapag meron kang pure scorer sa iyong koponan. Mas madaling makascore kahit inconsistent yung mga guardian mo, yung mga scorer na shooting guard mo, meron ka namang Terrence Romeo na isang veteranong point guard, maayos na yung mindset, hindi na ganun parang nagagalit lagi, okay na yung isang the bro Terrence Romeo. Veterano na kung maglaro, okay na, talagang composed na maglaro mga kabrods. Kaya ikaw, sa lahat po ng mga SMB fans, sa tingin nyo ba, dapat bang ibalik ng SMB sa lineup nila ito pong si Terrence Romeo knowing na unrestricted free agent ito at madali na lang kunin? Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrodza. Ito na nga magiging project ng Barangay Nebra San Miguel in the long run. Ito, gusto nilang kunin. At ito mga kabrodza, hugutin in the long run. Ito pong si AJ Edu. Ngayon nasa Ganmag Crane Thunders ito sa Japan B-League. Ito pong si AJ Edu. Pero ito pong 6'10" big man or parang local import ng Gilas pa nga ito. Ito pong si AJ Edu mga kabrodza. Napakalaking bagay sa Barangay Nebra. Hindi nga lang natin alam kung papayag ito pong si AJ Edu. Alam
Alam din naman natin sa Japan Bilig ang taas kasi mag-offer dyan, kaya dito na silaw. Ito pong si Edu. Pero kung ma-offera naman ang malaki ng Barangay Nebra San Miguel, ito pong si AJ Edu, talagang dito na yan, maglalaro. Yes mga bro, dyan din naman talagang isa sa mga factor kung bakit nag-iibang bansa yung mga ibang players dahil nga sa pera. Yes, ang taas kasi ng offer doon. Kung taasan mo yung offer dito sa PBA, syempre, hindi na sila siguro lilipad sa ibang bansa. Pero ito po kasing si AJ Edu, ito talaga yung pinakagusto ng Ginebra. Ito pong kasing Phil Cypriot na ito ay 25 years old lang. Yes, napakabata mga kabrod sa pwede maging future big man ng Barangay Nebra San Miguel in the long run. Kaya napakaganda kung ma-develop pa lalo ng Ginebra ito. Although hindi naman na kailangan ma-develop, maski sa Gilas Pilipinas nga, ang daming pinapahirapan, maski si Carl Anthony Towns ng NBA mga kabrod, pinahirapan ni AJ Edu. Kaya yan ang kagandahan dito sa batang ito. Yes, nade-develop ng gusto sa physicality, and ito, nagde-develop pa yung outside shooting, maganda rin yung depensa. Yes, yan ang pinaka-factor big factor kay AJ Edu, yung depensa niya talaga. Tapos, yung opensa pa niya, napaka-bonus pa mga bros. Complete player, complete package, yan ang gusto ng Barangay Nebra San Miguel dahil pinakakulang nga sa Ginebra ngayon yung big man. Norbert Torres, inad mo, pero 6'7" lang. Tapos medyo may edad na. Tapos may Sonny Still ka na 6'2" na guard din. Or 6'3" na guard. Tapos kulang na naman ang big man department ng Ginebra. So hindi lang naman, ito pong si Makahepang isa sa mga gustong hugutin ng Ginebra or i-buy out yung kontrata sa Japan B-League. Ito ring si Greg Slaughter. Yes, ito po kasing 7-footer na ito. Napakalaking bagay rin na ito po ni Greg Zilla. Kahit sabihin nating Barney nga daw siya na medyo malambot na big man, may improvement din naman ito sa MPBL. Galing nga na rin itong Japan B-League mga kabrods. And dito sa MPBL, mas naging physical nga ang laruan nito ni Greg. Iba pa rin naman yung presensya ng isang 7-footer, di ba? Kapag nagtatapat si Greg Zilla at si The Kraken, John Alfardo sa PBA, medyo hirap nga rin ito pong si John Mar na pamoste. Kahit sabihin natin nakaka-score siya kay Slaughter, pero iba pa rin, kapag pumapayong ang isang 7-footer, mas matangkad kay Junmar Fajardo mga bros, dahil syempre mabigat-bigat din si Greg, tapos ang haba pa ng wingspan, kaya hirap din ito pong si The Kraken Junmar Fajardo. Kung depensa lang ang usapan, dito na kay Greg Slaughter. Kung depensahan lang, ito pong si The Kraken Junmar Fajardo. Kailangan nga lang din ibalik ito ng Ginebra para lang din mga kabrods, medyo tumaas-taas naman ang kanilang big man department. Kaya ang ganda nito, AJ Edu plus Greg Slaughter, ito na yung mga pwedeng pumigil dito kay The Kraken Junmar Fajardo. Yan din naman yung isa sa mga kailangang harapin ng Ginebra, yung kapag nakakalaban mo si Junmar sa All Filipino Cup. Ngayon, sakto, All Filipino Cup na naman tayo. Ito po kasing project ng Ginebra na si AJ Edu, tapos si Slaughter. Si Slaughter, baka pwede pa nilang makuha ngayong season, ngayong All Filipino Cup, bago mag-start ang All Filipino Cup. Pero yung kay AJ Edu, baka siguro isang taon pa mga kabrods, or pwede na naman nilang i-rush kung mababuyout nila ng kontrata at magsasacrifice sila ng malaking pera. Kaya ikaw mga brods, AJ Edu plus Greg Slaughter, sa tingin nyo ba ito yung pinaka the best of the best decision ng Ginebra na maging sentro nila? Or malay natin, si Sisten din. Kaya komento mo lang po mo dito mga brods. Isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Kings Basketball. Yun lang. I'm out.